Bago mo pa buksan ang iyong mga mata ngayong umaga, nakita ka na ng Diyos. Alam niya ang bawat tibok ng puso mo, ang bawat iniisip mo habang ang mundo ay tahimik pa. Ito ang sandaling hindi mo dapat palampasin, ang unang paghinga ng araw, kung saan ang presensya ng Panginoon ay napakalapit, napakatotoo. Sa oras na ito, ang langit ay bukas, handang makinig, handang tumugon. Huwag hayaang dumaan ang araw na ito na hindi mo muna nararanasan ang kapayapaan na nanggagaling lamang sa Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at matuwa sa Kanya. Awit 118:24. Huminga ka ng malalim, ihanda ang puso mo, sapagkat may nais sabihin ang Diyos sa iyo ngayon. Ngayong gising ka na, kapatid, tandaan mong hindi mo lang basta sinimulan ang isang panibagong araw. Sinimulan mo ang isang panibagong pagkakataon mula sa Diyos. Bawat umaga ay paalala na hindi pa tapos ang kwento mo. May layunin ng Panginoon kung bakit ka muling ginising, at sa araw na ito nais niyang makausap ka. Hindi ito oras para magmadali. Ito ay oras para huminto, makinig at maramdaman ang kanyang presensya. Sa umaga, dinirinig mo ang aking tinig, O Panginoon. Sa umaga'y inihahanda ko ang aking dalangin at ako'y nagmamasid. Awit 5:3. Huwag mong hayaang palampasin ang banal na sandaling ito. Ang Diyos ay naghihintay na kausapin ka. Baka ito na ang panalangin na babago ng direksyon mo. Baka sa oras na ito may ibubulong siya sa puso mong matagal mo nang hinihintay marinig. Isulat mo ngayon sa mga komento, Panginoon, kausapin mo po ako ngayon. At kung nais mong simulan ang araw mo kasama si Lord araw-araw, pindutin mo ang subscribe ngayon din. Tahimikin natin ang ating puso sapagkat panahon na ng panalangin. Humihinga tayo ng malalim at ngayon kasama mo ako sa tahimik na sandali ng panalangin. Panalangin para sa bagong araw, para sa direksyon ng Diyos, para sa presensya na magpapabanal at magpapanibago sa ating mga puso. Ama sa langit, dito po kami ngayon. Naghaharap kami sa iyong harapan na may simpleng loob, may bukas na puso. Salamat po sa regalo ng liwanag noong gabi. Salamat sa gitna ng katahimikan ng umaga na ngayon kami ginising upang muli kang makilala, upang muli kaming makinig at sumunod. Dinggin mo ako kapag ako'y tumatawag. O Diyos ng aking katuwiran, Ikaw ang sandalan ko, huwag mo akong ipabayang nag-iisa. Awit Satro Tune 1. Sa bawat salita ng panalangin na ito, hinihiling ko ang iyong kapayapaan, ang iyong kasagutan, ang iyong malambot na boses sa gitna ng ingay. Panginoon, bukas po ang aming mga kamay, bukas ang aming mga labi, at bukas ang aming mga puso para sa iyong direksyon. Ipakita mo sa amin kung saan kami tutungo ngayong araw, hindi lang basta sa trabaho o sa gawain, kundi sa kalaliman ng iyong layunin para sa aming buhay. Turuan mo kami na huwag lang basta tumakbo, kundi tumahak ng may tuwid na hakbang. Turuan mo kami hindi lang magising, kundi gumising para sa iyong banal na misyon. Ngayon ay hindi lang isang panalangin ng umaga. Ito ay panata na tayo'y tatawag sa iyong pangalan, na tayo'y maghahanap ng iyong kalooban, na tayo'y magiging daluyan ng iyong mga pangako. Espiritu Santo, halina't mamalagi sa aming gitna. Ilayo mo ang anumang pag-aalinlangan, anumang takot na nagmumula sa mundo na pumipigil sa amin na maramdaman ang iyong tunay na presensya. Puspusin mo kami ng tiwala, tiwala na hindi nakabase sa nakikita kundi sa iyong katotohanan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga mata para makita ang iyong mga bukas na pinto, hindi laban sa amin kundi para sa amin. Ipagkaloob mo sa aming mga tenga ang iyong tinig at sa aming mga labi ang tapang na sumagot sa iyong tawag. Bawat sandali ngayon ay may kabuluhan. Bawat paghinga ay paalala na ang Diyos ay kasama. At kung may isang bagay na kailangang mong gawin ngayong umaga, ito ay iyak mo lang sa Kanya. Itago mo ang iyong mga pangamba, salungatin mo ang iyong mga pag-aalinlangan at humarap ka ng may simpleng pananampalataya. Ama,
Ito ang araw na itinakda mo, ako'y sasunod. Huwag kang mag-atubiling aminin ang iyong pangangailangan sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay hindi nagmumura ng makapangyarihan, kundi ng nagmamahal na Ama. At ang iyong pag-ibig ay hindi mauubos. Ang iyong mga pangako ay hindi malilimutan. Tulad ng sinabi sa Salmo, magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoon ay kay Jehova ang bato ng walang hanggang kapanatagan. Isaiah 26:4. Ngayon, itinataas namin ang aming pananampalataya, hindi sa sarili, kundi sa Kanya na may kakayahang gumawa ng higit pa sa aming hinihiling, higit pa sa aming naiisip. Sa bawat salita ng panalangin na ito, hinihingi ko, gawin mo kami bilang sisidlan ng iyong kapangyarihan. Gawin mo kami bilang salamin ng iyong kagalakan. Gawin mo kami bilang liwanag sa madilim na bahagi ng araw, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa kagandahang loob na ibabahagi namin sa ibang tao. Sapagkat may kagandahang loob ang Diyos, handa na at naghihintay na makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Hinihiling ko na sa araw na ito, maging ginawa mo ang iyong mga pangako sa aming gitna. Buksan mo ang mga pintuan na iba ang nag-isip. Iligtas mo ang mga pagkakataon na hindi namin inaasahan. Gamitin mo ang aming mga tinig upang magsabi ng iyong katotohanan at gamitin mo ang aming mga kamay upang maglingkod ng may pag-ibig. Ngunit higit pa sa paggawa, Panginoon, nais ko po ang pakikipag-ugnayan. Nais ko pong madama ang kanyang presensya, hindi lang bilang ideya, kundi bilang totoong Ama, malakas na tagapagligtas. Nais ko pong marinig ang kanyang boses sa isang bulong sa puso. Ako'y kasama mo, huwag kang matakot. At sa sandaling iyon, ang ating puso ay magkakaroon ng tapang. Ang ating mga hakbang ay magkakaroon ng direksyon. Ang ating daan ay magkakaroon ng layunin na malinaw. Sa oras na ito, hinihiling ko na pakinggan mo kami, O Diyos. At habang inaantay namin ang iyong tugon, binubuksan namin ang bawat bahagi ng aming pagkatao sa iyo, ang aming pagod, ang aming pag-asa, ang aming taglay na pangarap at takot. Ilapit mo ang iyong kamay, tahakin mo kami sa agos ng iyong kagandahang loob. At nang sa gayon, kapag lumakad kami ngayong araw, hindi lang kami basta naglalakad, kami ay sumusunod sa landas na iyon ang itinalaga. Maaari mo bang maramdaman ang kapayapaan na bumabalot ngayon? Maaari mo bang marinig ang susunod na hakbang na nagtatawag? Panginoon, ngayon ang araw ng bagong simula. Ngayon, ang araw na ang layunin mo para sa amin ay magsimulang mabunyag. At sa bawat sandali na lilipas, habang kami patuloy na naglalakbay sa iyong presensya, naniniwala kami na ang kanyang mga pangako ay nagkakahulugan, na ang salita niya ay hindi babalik na walang bunga. Mga kaibigan, ngayong nagawa natin ang panalangin ng umaga, hinahamon ko kayong manatili sa Kanya. At habang patuloy mong dinadala ang iyong araw sa presensya ng Diyos, alam mong may higit pa rito, isang malalim at tahimik na oras ng pagninilay kung saan ang Diyos ay magsasalita. At sa susunod na bahagi, tayo'y lalalim pa sa pag-uusap at pakikipagtagpo sa Kanya. Sumulat ka sa mga komento. Nakakarinig ako ngayon, Panginoon, kung nararamdaman mong pinapawisan koleksyon ng milagro. Huwag mong kalimutang isubscribe para sa paghahangad ng bagong direksyon bawat umaga. Humihinga tayo ng malalim. At ngayon kasama mo ako sa tahimik na sandali ng panalangin. Panalangin para sa bagong araw, para sa direksyon ng Diyos, para sa presensya na magpapabanal at magpapanibago sa ating mga puso. Ama sa langit, dito po kami ngayon. Naghaharap kami sa iyong harapan na may simpleng loob, may bukas na puso. Salamat po sa regalo ng liwanag noong gabi. Salamat sa gitna ng katahimikan ng umaga na ngayon kami ginising upang muli kang makilala, upang muli kaming makinig at sumunod. Dinggin mo ako kapag ako'y tumatawag, O Diyos ng aking katuwiran. Ikaw ang sandalan ko,
Huwag mo akong ipabayang nag-iisa. Awit 4:1. Sa bawat salita ng panalangin na ito, hinihiling ko ang iyong kapayapaan, ang iyong kasagutan, ang iyong malambot na boses sa gitna ng ingay. Panginoon, bukas po ang aming mga kamay, bukas ang aming mga labi at bukas ang aming mga puso para sa iyong direksyon. Ipakita mo sa amin kung saan kami tutungo ngayong araw, hindi lang basta sa trabaho o sa gawain, kundi sa kalaliman ng iyong layunin para sa aming buhay. Turuan mo kami na huwag lang basta tumakbo, kundi tumahak ng may tuwid na hakbang. Turuan mo kami hindi lang magising, kundi gumising para sa iyong banal na misyon. Ngayon ay hindi lang isang panalangin ng umaga, ito ay panata na tayo'y tatawag sa iyong pangalan, na tayo'y maghahanap ng iyong kalooban, na tayo'y magiging daluyan ng iyong mga pangako. Espiritu Santo, halina't mamalagi sa aming gitna. Ilayo mo ang anumang pag-aalinlangan, anumang takot na nagmumula sa mundo na pumipigil sa amin na maramdaman ang iyong tunay na presensya. Puspusin mo kami ng tiwala na hindi nakabase sa nakikita kundi sa iyong katotohanan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga mata para makita ang iyong mga bukas na pinto, hindi laban sa amin kundi para sa amin. Ipagkaloob mo sa aming mga tenga ang iyong tinig at sa aming mga labi ang tapang na sumagot sa iyong tawag. Bawat sandali ngayon ay may kabuluhan. Bawat paghinga ay paalala na ang Diyos ay kasama. At kung may isang bagay na kailangang mong gawin ngayong umaga, ito ay iyak mo lang sa Kanya. Itago mo ang iyong mga pangamba, salungatin mo ang iyong mga pag-aalinlangan at humarap ka ng may simpleng pananampalataya. Ama, ito ang araw na itinakda mo, ako'y sa sunod. Huwag kang mag-atubiling aminin ang iyong pangangailangan sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay hindi nagmumura ng makapangyarihan, kundi ng nagmamahal na Ama, at ang iyong pag-ibig ay hindi mauubos. Ang iyong mga pangako ay hindi malilimutan. Tulad ng sinabi sa Salmo, magtiwala ka sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoon ay kay Jehova ang bato ng walang hanggang kapanatagan. Isaiah 26:4. Ngayon, itinataas namin ang aming pananampalataya hindi sa sarili kundi sa Kanya na may kakayahang gumawa ng higit pa sa aming hinihiling, higit pa sa aming naiisip. Sa bawat salita ng panalangin na ito, hinihingi ko, gawin mo kami bilang sisidlan ng iyong kapangyarihan. Gawin mo kami bilang salamin ng iyong kagalakan. Gawin mo kami bilang liwanag sa madilim na bahagi ng araw, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa kagandahang loob na ibabahagi namin sa ibang tao. Sapagkat may kagandahang loob ang Diyos, handa na at naghihintay na makita sa buhay ng bawat mananampalataya. Hinihiling ko na sa araw na ito maging ginawa mo ang iyong mga pangako sa aming gitna. Buksan mo ang mga pintuan na iba ang nag-isip. Iligtas mo ang mga pagkakataon na hindi namin inaasahan. Gamitin mo ang aming mga tinig upang magsabi ng iyong katotohanan at gamitin mo ang aming mga kamay upang maglingkod ng may pag-ibig. Ngunit higit pa sa paggawa, Panginoon, nais ko po ang pakikipag-ugnayan. Nais ko pong madama ang Kanyang presensya, hindi lang bilang ideya, kundi bilang totoong Ama, malakas na tagapagligtas. Nais ko pong marinig ang Kanyang boses sa isang bulong sa puso. Ako'y kasama mo, huwag kang matakot. At sa sandaling iyon, ang ating puso ay magkakaroon ng tapang. Ang ating mga hakbang ay magkakaroon ng direksyon. Ang ating daan ay magkakaroon ng layunin na malinaw. Sa oras na ito, hinihiling ko na pakinggan mo kami, O Diyos. At habang inaantay namin ang iyong tugon, binubuksan namin ang bawat bahagi ng aming pagkatao sa iyo. Ang aming pagod, ang aming pag-asa, ang aming taglay na pangarap at takot. Ilapit mo ang iyong kamay, tahakin mo kami sa agos ng iyong kagandahang loob. At nang sa gayon, kapag lumakad kami ngayong araw, hindi lang kami basta naglalakad. Kami ay sumusunod sa landas na iyo nang itinalaga. Maaari mo bang maramdaman ang kapayapaan na bumabalot ngayon?
Maaari mo bang marinig ang susunod na hakbang na nagtatawag? Panginoon, ngayon ang araw ng bagong simula. Ngayon ang araw na ang layunin mo para sa amin ay magsimulang mabunyag. At sa bawat sandali na lilipas habang kami patuloy na naglalakbay sa iyong presensya, naniniwala kami na ang kanyang mga pangako ay nagkakahulugan, na ang salita niya ay hindi babalik na walang bunga. Mga kaibigan, ngayong nagawa natin ang panalangin ng umaga, hinahamon ko kayong manatili sa Kanya at habang patuloy mong dinadala ang iyong araw sa presensya ng Diyos, alam mong may higit pa rito, isang malalim at tahimik na oras ng pagninilay kung saan ang Diyos ay magsasalita. At sa susunod na bahagi, tayo'y lalalim pa sa pag-uusap at pakikipagtagpo sa Kanya. Sumulat ka sa mga komento. Nakakarinig ako ngayon, Panginoon, kung nararamdaman mong pinapawisan koleksyon ng milagro. Huwag mong kalimutang isubscribe para sa paghahangad ng bagong direksyon bawat umaga. Alam mo ba kung gaano kabihira ang umagang to? Sa milyong gumising sa mundo ngayon, hindi lahat ay nagising na may ganitong pagkakataon. Ang pagkakataong makipagtagpo sa Diyos bago pa man ang lahat. Bago ang ingay, bago ang problema, bago ang mensahe ng mundo, ikaw ay pinili para tumigil, makinig, at muling magpaalala sa sarili mo ng isang bagay. May layunin ang bawat araw. Kapatid, hindi ka gumising para lang magtrabaho, kumain, magpahinga at ulitin lahat bukas. Gumising ka dahil may plano ang Diyos na nais niyang ipatupad sa pamamagitan mo. Kaya't ngayon, habang tahimik pa ang paligid, samahan mo akong magtanong, ano ba ang layunin ko ngayong araw? Kasi minsan kahit buhay pa tayo, parang wala tayong direksyon, parang gising lang ang katawan pero tulog ang espiritu. Pero ang Diyos may ibang sinasabi. Sabi niya sa kanyang salita, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Jeremias 29:11. Isipin mo yun. Bago mo pa simulan ang araw, may nakaprograma ng plano para sa iyo at ito'y puno ng pag-asa. Ngunit para mangyari yon, kailangan mong sumang-ayon. Kailangan mong sabihin sa Diyos, Ama, gamitin mo ako ngayon. Ipadama mo sa akin ang direksyon mo. Ayusin mo ang puso ko para marinig ka. Minsan kasi ang problema, hindi dahil walang plano si Lord, kundi dahil sarado ang puso natin sa plano niya. Kaya't ngayon, buksan mo ang puso mo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang dapat kong gawin para magising hindi lang sa katawan, kundi pati sa espiritu. Ang pagising na may layunin ay hindi lang tungkol sa damdamin, ito'y disiplina. Ito'y pagpili tuwing umaga na sabihin, Lord, hindi ako mamumuhay para lang mabuhay, mamumuhay ako para sa iyo. Kapatid, bawat umaga ay hindi lang paalala na buhay ka. Ito rin ay imbitasyon na maging instrumento ng Diyos. At paano mo malalaman kung ano ang dapat mong gawin? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong plano, kapalit ng plano niya. Si Jesus sa kanyang ministeryo laging nagsisimula sa umaga. Hindi siya gumagalaw nang walang pakikipag-usap muna sa Ama. Anong ibig sabihin nito sa atin? Kung ang anak ng Diyos mismo ay hindi nagsisimula ng araw na walang panalangin, paano pa tayo? Sa kinaumagahan, samantalang madilim pa, si Jesus ay bumangon at umalis at napasa isang ilang na dako at dooy nanalangin. Marcos 1:35 mo. Kaya't ito ang panawagan ng Diyos sa iyo ngayon. Anak, gising na. Hindi lang sa katawan, gisingin mo rin ang pananampalataya mo. Gisingin mo ang tiwala mo. Gisingin mo ang panalangin mo. May gustong ibulong si Lord sa iyo ngayong umaga, pero kailangan mong tumahimik para marinig. Kailangan mong bumagal sa mundo para bumilis sa langit. Hindi mo kailangang tapusin agad ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang alalahanin agad ang lahat ng problema. Ang kailangan mo lang gawin ay huminto at magsabi ng, Panginoon, ako'y handa na. Nais kong lumakad ayon sa plano mo.
Kaya ngayong umaga, bago pa ang cellphone, bago pa ang kape, bago pa ang takbo ng araw, unahin mo muna ang Espiritu ng Diyos. Siya ang nagbibigay liwanag. Siya ang nagbibigay direksyon. Siya ang nagbibigay layunin. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, hindi ako basta gumising. Ginising ako ng Diyos dahil may dahilan. At oo, may dahilan kung bakit naririnig mo ito ngayon. Hindi ito aksidente. Hindi ito coincidence. Ito ay tugon ng langit sa isang panalangin mong hindi mo na maalala kung kailan mo sinabi, pero ang Diyos hindi nakakalimot. Kaya kapatid, simulan mong itama ang direksyon mo. Ibalik mo ang puso mo sa tamang pagkiling. Itigil mo ang pagmamadali at lumapit ka sa Kanya. Dahil ang araw na ito ay hindi lang para matapos, ito ay para maisakatuparan ang layunin ng Diyos sa buhay mo. At kung nararamdaman mong may bagong simula na umuusbong sa puso mo ngayon, kung sa kalmadong tinig na to ay nararamdaman mong may gumagalaw sa loob mo, ito na yon. Ito na ang paanyaya ng Diyos. Anak, gising ka na, sumama ka sa akin. Ngayon, gusto kong tanungin ka, handa ka bang mamuhay ng may layunin? Handa ka bang iwan ang pamatok ng pagkabisi para lang sa mundo at yakapin ang presensya ng Diyos? Kung oo ang sagot mo, pakitype sa comments. Gising na ako, Panginoon, at ipanalangin natin ang isa't isa. Huwag mong kalimutang isubscribe para araw-araw sabay nating simulan ang araw sa presensya ng Diyos. May isa pang bagay ang Diyos na gustong ituro sa iyo. At sa susunod na parte, makikita mo kung paano ito magbubukas ng pinto ng kagalingan, himala at direksyon na matagal mo nang hinihintay. Alam mo, minsan ang tanong natin sa Diyos ay, Panginoon, kailan po ba darating ang sagot? Pero ang tanong ng Diyos sa atin ay, Anak, kailan ka magtitiwala ng buo? Kasi ang tugon ng langit ay hindi laging mabilis, pero palaging makabuluhan. Hindi laging instant, pero palaging eksakto. Kaya't habang naghihintay tayo sa mga sagot, yan ang oras na hinuhubog ng Diyos ang ating puso. Kapag hindi pa dumarating ang hinihintay mo, huwag mong isipin na walang nangyayari. Kasi sa langit, may ginagawang galaw na hindi mo pa nakikita pero tiyak na para sa'yo. Kaya ngayon, nais kitang paalalahanan. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nararamdaman mo, kundi sa sinasabi ng Diyos. Marami sa atin ang naghahanap ng senyales. Pero ang tanong, hindi ba sapat na senyales ang salita niya? Sapagkat sinabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Totoo yan, kapatid. At habang tayo'y lumalakad sa panibagong araw, ang pananampalataya ang ilaw natin sa dilim. Hindi kailangan makita ang kabuuan ng plano. Kailangan lang sumunod sa isang hakbang at ang Diyos ang bahala sa susunod. Kagaya ni Abraham, tinawag siya ng Diyos papunta sa lugar na hindi niya alam. Walang mapa, walang detalyado, pero sumunod siya. Alam mo kung bakit? Dahil mas pinili niyang magtiwala sa salita ng Diyos kaysa sa kaginhawaan ng kanyang nakasanayan. Pwedeng ikaw din to ngayon. Tinatawag ka ng Diyos palabas sa comfort zone mo. Baka may pinapahinto siya o may pinapasimulan. Baka may nais siyang alisin sa puso mo para may mailagay siyang bago. At ito ang katotohanan. Ang tunay na himala ay nangyayari sa lugar ng pagsunod. Hindi lang natin kailangan maniwala, kailangan din natin lumakad. Hindi lang natin kailangan umasa, kailangan din nating kumilos. Kaya kapatid, kung hinihintay mong gumalaw ang Diyos, baka siya rin ay naghihintay na ikaw ang unang sumunod. No, tandaan mo to, ang panalangin ay simula, pero ang pagsunod ang susi sa katuparan. Kaya tanungin natin ang sarili natin ngayon, saan ako tinatawag ng Diyos na sumunod? Baka matagal ka nang pinapausad niya, pero natatakot ka. Baka may hakbang ka ng alam mong kailangang gawin, pero nagdadalawang isip ka. Kapatid, ito na yon. Ito na ang kumpirmasyon. Hindi aksidente na naririnig mo to ngayon. Hindi random ang mensaheng to. Ito ay sagot sa panalangin mong tahimik mong isinigaw sa gabi. Ito ang sinasabi ng Diyos.
Anak, ako ang bahala sa resulta, ikaw ang bahala sa pagsunod. Sa susunod na gawin mong hakbang, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng sagot. Bitbitin mo lang ang salita niya, sapagkat kung ang Diyos ang nag-utos, siya rin ang magbibigay ng daan. At kung may takot sa puso mo ngayon, normal lang yan. Pero hayaan mong yakapin ng pananampalataya ang takot na iyan, kasi ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi pagtitiwala kahit may takot. Kaya't ngayon, habang pinapakinggan mo to, marahil may isang bagay kang naiisip, isang desisyon, isang panalangin, isang hakbang na matagal mo nang kinikimkim. Dalhin mo yan sa Diyos ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero alam ko ikaw ay tapat, kaya susunod ako. At habang sinasabi mo yan, tandaan mo ang sinabi sa Kawikaan 3:6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Itutuwid niya. Aayusin niya. Pangungunahan niya. Pero ang simula ng lahat ay sa paglalakad na may pananampalataya. Kapatid, ngayon ang tamang oras. Huwag mo nang ipagpabukas ang pagsunod na hinihingi ng Diyos ngayon. May panibagong paglalakad, may panibagong panawagan, at may bagong milagro sa dulo ng iyong Kaya bago matapos ang bahagi na ito, huminto ka saglit, huminga ka ng malalim, at hayaan mong sabihin sa puso mo, Panginoon, ako'y susunod. Kung nararamdaman mong tumatama ang mensaheng ito sa puso mo ngayon at may tiyak na bagay kang gustong gawin bilang tugon sa panawagan ng Diyos, isulat mo sa mga komento, Panginoon, ako'y handa na. At huwag mong kalimutang isubscribe para bawat umaga bago pa ang mundo mauuna ang salita ng Diyos sa buhay mo. Sa susunod, malalaman mo kung paanong ang pagsunod na may pananampalataya ay nagiging pintuan ng kagalingan, tagumpay at kapayapaan. Maraming salamat sa paglakbay. Kasama ako sa tuwing umaga, sa bawat hininga, sa bawat tahimik na sandali, sa bawat pagnanais mong makipag-ugnayan sa Diyos at matuklasan ang layunin na inihanda niya para sa iyo. Ngayon habang tinatapos natin ang bagang ito ng panalangin at pangako, nais kong samahan ka sa isang huling hakbang, isang hakbang ng buong puso, isang hakbang ng pananampalataya, isang hakbang ng pagpapakilala sa iyong Ama. Alam mo, kapag tayo'y humarap sa Diyos na may bukas na puso, may nangyayari sa espiritu natin. May linaw na dumarating, may tapang na bumabalot, may pag-asa na sumisiklab. At ito ang nais mong maramdaman. Hindi lang simpleng paggising, kundi paggising na may layunin, paggising na may direksyon, paggising na may pakikipag-usap sa Diyos. Ang hiling ng panalangin ng umaga na tunay na nagbabago ng araw mo. Ngayon, habang isinara natin ang kabanatang ito ng pakikipag-usap sa Ama, yakapin mo ang katotohanang hindi ka nag-iisa, hindi ka basta gising lang, kundi ginawang bukas ang puso mo para sa direksyon ng Diyos. Talagang may presensya siya sa gitna ng bawat pagpili mo ngayong araw. At tandaan, ang bawat hakbang na gagawin mo, kahit maliit, ay may kapangyarihang magpabago ng daan mo. Hindi mo kailangan makita ang buong landas, kailangan mo lang sundan ang tinig na bumubulong sa puso mo. Sumunod ka at ikaw ay gagabayan. Buksan mo ang mata ng iyong puso at tingnan ang mga pintuang nakabukas para sa iyo ngayon. May magandang plano ang Diyos, plano na hindi nakabatay sa takot kundi sa pag-asa, hindi sa pagkabigo kundi sa tagumpay, hindi sa kahinaan kundi sa kanyang kapangyarihan. Handa ka na ba para sa pagdadala ng liwanag, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba? Handa ka na ba na maging daluyan ng direksyon ng Diyos sa araw na ito? Habang umuusbong ang umaga, ang Diyos ay may tinig na naghihintay mong paglingkuran. May tinig na sa iyo lamang na nagsasabing, Ako ang iyong tagapagdudut, ako ang iyong kasama. Ngayon ang araw ng bago mong landas. Pakinggan mong mabuti at manindigan ka sa pagtugon. Sapagkat sinabi niya, magpakailanman mo akong pagtiyagaan.
Sapagkat sa iyo ang Diyos ang bato ng walang hanggang kapanatagan. Isaiah 26:4. At iyan ay hindi lang salita, iyan ay pangako. Ngayong nagtatapos ang ating paglalakbay para sa oras na ito, nais kong bigyang hakbang ka sa isang panata. Panginoon, ikaw ang unang lalakad bago pa man ako. Ikaw ang hihimig sa pagitan ng mga hakbang ko. Ako'y sasunod ng buong puso, buong tiwala at buong pag-asa. At habang isinasambit mo iyon sa sarili mo, damhin mo ang lupa sa ilalim mo, damhin mo ang hangin ng pagbabago sa paligid mo. Ang araw na ito ay para sa iyo at para sa layunin niya. Isulat mo sa komento ngayon, handa na ako Panginoon, kung naramdaman mo ang kanyang presensya ngayong minuto. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe para sa bawat umaga na sisimulan natin ng magkasama sa presensya ng Diyos. At i-click ang video na nakikita mo sa screen ngayon para tuloy-tuloy ang iyong paglalakbay ng pananampalataya at direksyon. Sabihin mo rin, Amen, kung sumagot ang Diyos sa puso mo. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sa pagtitiwala mo, sa pag-o-open up mo, sa pagpili mong makinig. At habang sisimulan mong lakaran ang araw na ito, tandaan, hindi ka basta gagising at magtutupad lang ng gawain. Ihahayag mo ang plano ng Diyos. Ihahayag mo ang kanyang direksyon. Ihahayag mo ang kanyang presensya sa pamamagitan ng buhay mo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video, hawak kamay nating hinaharap ang bagong araw na may puso na nakatutok sa langit at may paa na nakatapak sa lupa na may layunin. Handa ka na ba? Ang Diyos ay kasama mo. Lumakad ka ng may tapang.